Kwaresma, 40 araw na tayo na nananalangin, nag-aayuno, at nagkakawanggawa. Ngayon, tayo ay pumapasok sa 3 araw ng Triduo. Kanina ring umaga, ang ilan sa atin ay natunghayan ang pagsasariwa ng pangako ng ating mga kaparian nang sila ay ordenahan. Isang pagpapamalas na sa kabila ng kakulangan at kahinaan ng isang pari, nandoon ang kanyang pagsisikap upang maging matapat sa Diyos at kayo ay mapaglingkuran ng buong buo. Ang ating pong mga kaparian na nasa harapan ngayon ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. Bilang simbahan, marapat lamang natin silang ipagdasal at suportahan. Pagdasal po natin at ating batiin po sina Father Neil at Father Glenn. Palakpakan po natin ang ating pong minamahal na kaparian. Bukod diyan, naganap din ang pagbabasbas ng langis para sa may sakit at langis para sa krisma na ginagamit kapag may binyag, kumpil, at ordinasyon. Sa sandaling ito, sa banal na misang ito, 2 tema ang tampok sa pagdiriwang natin ngayon. Una ay ang banal na misa, banal na Eukaristiya. Alam natin na ang banal na pagdiriwang natin ngayon ay nangangahulugang pasasalamat. Hindi lamang ito basta-basta na thank you, gratitude, o thanksgiving. Ito ay isang banal na paghahain ni Jesus ng kanyang buong sarili, hindi lamang para tubusin tayo mula sa ating kasalanan, kundi para gawin natin ito sa pag-alaala natin sa kanyang pinakadakilang ginawa para sa ating lahat. Ilan pa kaya sa ating mga Katoliko ang nakakaalala sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba kahit man lang araw ng linggo? Nakakalungkot isipin, nakakahinayang, sapagkat maraming mga Katoliko ang nagsisimba lamang kapag Pasko, kapag piyesta, kapag mahal na araw, kapag kasal ng kamag-anak o ng anak nila, at kahit sa libing ng kanilang mahal sa buhay o kaibigan. Ang iba naman nagsisimba kapag birthday lang. Ang iba naman pag mag-e-exam dahil may kailangan, nagwi-wish at mayroong gustong hilingin sa Diyos. Ang iba naman pag baccalaureate masses, pero kapag ordinaryong araw ng linggo, hindi sila nagsisimba, hindi mo sila makikita. Pamilyar ka na kung sino mga nagsisimba tuwing araw ng linggo. Alam mo na kung saan sila nakaupo. Sila ay nasa outing, nasa galaan, nasa kainan. Inuna pa ang mga iyon kaysa kung ano ang pinakamahalaga sa lahat. Kung makapagsimba man, late dumarating. Hindi alam ang tamang suot kapag nasa loob ng simbahan. Ang alam, akala ay nasa bahay. Ang ilan parang nasa galaan. Hindi alam ang isasagot kapag tinanong ng pari ang katawan ni Kristo. Yung iba tutungo lang, yung iba naman nakatitig lang, yung iba hindi alam ang tamang pagtanggap ng banal na komunyon gamit ang kamay. Saan ba may pagkukulang? Sino ba ang nagkulang? Sa mga simbahan natin dito sa Pilipinas, mga minamahal kong kapatid, mapalad tayo dahil may mga misa sa umaga, hapon, at maging sa gabi. Marami tayong pagpipilian. Marami tayong gustong piliin. Pero, bakit tinatamad kapag tayo ay nagsisimba? Bakit ayaw nating magsimba kahit man lang araw ng linggo? Mga minamahal kong kapatid, ang banal na Eukaristiya ay itinatag ni Jesus
para sa ating lahat. No one will be left behind. Ito ay walang bayad. Ito ay para sa lahat. Ang kailangan lang ay ang ating disposisyon na maglaan ng oras, makinig sa salita ng Diyos, at tanggapin siya sa banal na komunyon. Ang banal na Eukaristiya ay totoong katawan at totoong dugo ni Kristo. Hindi ito magic, hindi ito haka-haka, at hindi rin ito gawa-gawa. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, napakinggan natin na ang Pasko ay isang pagdiriwang. Ang Pasko ay isang pag-alaala na kung saan ang Panginoon ay iniligtas ang mga Israelita mula sa kalupitan ng mga Ehipsyo. Nagkatipon-tipon ang bawat sambayanan ng Israel, kumakain at inaalalang muli ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Isang kilos na nagpapakita na ang mga Israelita ay marunong makaalala sa pagliligtas sa kanila ng Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa, ibinahagi ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto ang pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon. Ang kamatayang ito ay hindi natatapos dito. Ang kamatayang ito ay nagsisilbing kaligtasan. Ang buong pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili, hindi lamang sa krus, kundi pati sa banal na misa, ay nagpapahayag ng dakilang pagkilos ng Diyos upang lahat ay maligtas. Gusto niya na lahat tayo ay makasama niya sa langit. Kaya naman, isang hamon ito bawat isa sa atin na habang tayo ay nabubuhay, huwag tayong makalimot sa mga magagandang ginagawa sa atin ng Diyos, lalo na sa banal na misa. Ang banal na misa rin ang nagdudulot at naguudyok sa atin ng tawag ng paglilingkod. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, pinakita dito hindi lamang ang paghuhugas ng paa ni Jesus sa mga alagad, kundi sa mas malalim na pagtingin, ito ay nagsisilbing halimbawang iniwan niya sa atin. Ang paglilingkod ng may pagmamahal. Ang paglilingkod ng hindi pilit. Kapag sumasapit ang eleksyon, alam naman natin, marami sa mga politiko ang nangangampanya dahil gusto nilang maglingkod. At maging dito sa ating simbahan, maraming mga laiko ang nais pumasok sa iba't ibang samahan dahil gusto nilang maglingkod sa Diyos. Si Jesus ang pinakang dakilang halimbawa ng paglilingkod. Bilang mga tagasunod niya, bilang simbahan, tularan at isabuhay natin ang kanyang paglilingkod. Ang kanyang paglilingkod ay may kalakip na pagmamahal, may kalakip na pag-ibig. Kahit mahirap ang ginagawa mo, maglilingkod ka. Kahit may naririnig kang mga puna, bashing, negative comments, maglilingkod ka pa rin. Kahit walang nakakakita, maglilingkod ka pa rin. Ang paglilingkod ay pagbibigay ng buong sarili sa Diyos sa pamamagitan ng iyong kapwa. Ang paglilingkod natin sa kanila ay pagtuturo natin na ang paglilingkod nila ay dapat inililipat at ibinabahagi rin nila sa kapwa nila. Ang pagdalo natin sa banal na misang ito ay isang paghayo at isang atas at isang pag-alaala na kung saan ang paglilingkod na gagawin natin sa iba, lalong-lalo na sa mga mahihirap, pinabayaan, sinamantala at hindi pinapansin sa ating lipunan,
ay ating magawa mismo. Amen. Magsitayo ang lahat.